Ano ba naman yung mga ibon na yan? Nakakagulat. Bakit ba naman kasi dito pa tayo dumaan, kuya? Hindi ka ba natatakot? Diyos ko naman, Dolor. Parang ibon lang eh. Ano ka nga maarte sa daan? Ito na ang pinakamalapit at pinakamabilis sa daan pa uwi. Kung hindi ka pasaway at tumakas kay Lola, tulog na sana tayo ngayon. Kasi naman eh, gusto ko lang naman makipagsayawan at saka kasama ko naman sana si Lucas eh. Iuwi niya ako pagkatapos ng sayawan. Eh wala namang problema dun, Dolor. Pero hindi mo malang ba naisip yung sinabi ni Lola sa atin? Lumabas sa tawas siya na may paparating na dilubyo dito sa lugar natin. Narinig mo naman yung nangyari sa kabilang baryo, hindi ba? 3 babae ang nakitang patay. Lahat wakwak ang tiyan at puro sugat ang katawan. Siguradong aswang ang gumawa noon. Kuya naman, walang aswang. Ang tagal-tagal na natin dito na tayo lumaki. Pero ni minsan walang aswang na nagpakita dito sa lugar natin. Magnanakaw at mga rebelde, oo, pero aswang? Tumigil ka nga. Malamang biktima ng mga lulong sa droga yung mga yun. Ikitang-kita ko yung mga bangkay, Dolor. Walang tao makakagawa noon. Kahit pa-adik, hindi yun. Ah, teka. Ano yung dumaang yun? Hindi ibo yun ah. Napakalaki at biglang dumilim ng dumaan. Nakita mo yun? Ayun kuya, sa may puno. Huh? Tao ba yun? Mga mata ba yun? Yung parang umiilaw. Huh? At ano yun? Pakpak? Tao ka dyan? Hindi yan tao. Bilisan mo, Dolor. Tumakbo na tayo dito. Bilis! Kuya, sandali! Dali mo ako! Bilis, Dolor! Abutan na tayo! Ah! Gaano mo kakilala ang iyong sarili? Sigurado ka ba sa pagkatao mo? E yung lahat ng nakapaligid sa iyo, kilala mo ba talaga sila? Ako kasi akala ko dati, totoo ang nasa paligid ko. Hanggang sa isang araw nalaman ko lang, nabubuhay ako sa isang malaking kasinungalingan. Noong dalaga ako ay may isang babala sa akin ng aking lola Nita, pero hindi ko yun sineryoso. Matigas ang ulo ko. Hindi ako naniniwala hanggat hindi nakikita ng 2 mga mata ko. Kaya madalas, kung hindi nasisermonan ay napapahamak ako. At bago natin simulan ang ating kwento, check nyo na po ang bago naming channel na Love Story, Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo at main love sa mga kwento namin sa Miss and Mr. Love. Makikita ang link sa pinned comment sa upload natin na ito. Subscribe na po kayo ha. Huwag kakalimutan, Miss and Mr. Love, Tagalog Love Story. Ako nga po pala si Dolor Sir Jupiter at nais kong ibahagi ang kwentong ito dahil gusto kong matutunan ng marami na napakahalaga ng pakikinig sa buhay ng tao. Nais ko ring mabatid ng lahat na hindi lahat ng akala nating totoo ay totoo. Maaari ninyo akong husgahan na tanga at padalos-dalos sa ibabahagi kong ito. Pero ito lang po ang masasabi ko. Isipin niyo muna kung kakayanin ninyo ang mga pinagdaanan ko nang malaman ko kung sino talaga ako. Anong sinabi ko sa iyo, Dolor? Hindi ba't malinaw na sinabi kong iwasan mo muna ang lumabas sa gabi? Tingnan mo ang nangyari. Munting na kayong mapahamak ng kuya mo. Gusto ko lang naman pong makipagsayawan eh. Halos lahat ng dalaga at binata dito sa atin pumunta dun eh. Ano po yun? Ang lagay ako lang? Pero sinabi ko na sa iyo, may paparating na masama dito sa atin. At maaaring mapahamak ka. O, kung hindi kayo nakatakbo ni Danny, malamang nabiktima na kayo ng aswang. Hindi naman po siguro aswang yun, Lola. Madilim eh. Hindi naman namin talaga nakita. Baka dala lang ng takot kaya akala namin. Ay, napakatigas talaga ng ulo mong bata ka kahit kailan. Ay siya, hindi ka lalabas ng 1 linggo. Nagkakaintindihan tayo? Po! Lola naman! Hindi na po ako batang maliit para ikulong nyo. Halos 20 anyos na ako. Ay basta, hindi ka lalabas. At huwag mo akong piliting ikandado ka sa loob ng kwarto mo. Inis na inis ako noon.
Pakiramdam ko nasa sakal ako sa mga patakaran ni Lola pero pinili ko na lang na manahimik. Mapamahiin siya at napakahigpit niya sa pagsunod sa mga yon. Pero kahit ganun siya, mahal na mahal ko siya. Siya ang naging katuwang ni tatay sa pagpapalaki sa amin ni Kuya Danny. Kaya kahit nakakainis siya madalas, ayokong mabastos siya. Isa rin siyang kilalang manghuhula sa lugar namin at nagtitiwala ang mga tao sa mga hula at pangtatawas niya dahil maraming beses nang tumama ang mga yun. At ayon pa sa mga kwento, minsan nang iniligtas ng hula ni Lola ang buong baryo. Dolor, buksan mo ang pinto. Alam kong gising ka. Bukas yan. Mag-almusal ka na. Tara na. Wala pang laman yung sikmura mo magmula kagabi. Hindi ako gutom, kumain na kayo. Ikaw? Hindi gutom? Kalokohan. Lumabas ka na at hindi kita hatiran ng pagkain dito. Alam mo namang ayaw ni Lola ng ganun at saka nariyan si Lucas. Hinihintay ka. Huwag mo nga akong pinagluloko, kuya. Kung nariyan si Lucas, edi sana kanina pa nagtatalak si Lola. Umalis si Lola. Pumunta sa Nyugan. Pinapunta ni Kapitan at ni Mang Celso. Sa Nyugan? Bakit? Maniniwala ka ba kapag sinabi ko? Ano bang nangyari? Yung apo na dalaga ni Lola Salve, nakitang patay. Nakasabit sa isang puno doon at wakwak ang tiyan. Ano? Si Ana? Oo, nagkakagulo na nga sa labas kanina eh. Dolor, tingin ko, may kinalaman dito yung nakita natin kagabi. Kung hindi siguro tayo nakatakbo, baka tayo yung nakasabit sa puno ngayon. Pero kuya, hindi totoong aswang. Tao lang ang may gawa nun. Eh paano mo ipapaliwanag yun? Paano maaakyat ng normal na tao yung bangkay doon sa itaas ng puno? At saka, dinala yung labang loob. Kagayang-kagayo ng nangyari sa kabilang baryo. Mas malala nga lang ngayon. Hindi ko alam, kuya. Pero sigurado akong hindi aswang ang may gawa nito. Tinatakot nyo lang ang sarili nyo. Ewan ko sa'yo. Kaya ka napaparusahan ni Lola eh. Ang hirap mong kausap talaga eh. Sige na, lumabas ka na dyan at naghintay na nga si Lucas doon sa kusina. Baka bumalik pa yun si Lola at abutan kayo. Kung hindi lang ako naawa sa'yo eh. Mabait si Kuya Danny. Halos 5 taon ang tanda niya sa akin na talagang lumaki kaming malapit sa isa't isa. Kasama ko siya sa mga kalokohan hanggang sa lumaki kami. Pero nitong mga nakaraan, naging parang sobra siyang masunurin kay Lola. Lalo na kapag tungkol sa akin ang utos. Lucas, Oh, Dolor, kumusta? Narinig ko kay Kuya Danny yung nangyari sa inyo kagabi ah. Mabuti na lang at nakauwi kayo ng ligtas. oo. Pero wala yun. Baka nagkamali lang kami. At hindi talaga aswang yung nakita namin. Medyo natakot kasi ako noon, kaya baka kung ano lang yung nakita ko. Siguro nga, pero mabuti na mag-ingat. Nadaanan ko yung bangkay ni Ana. Grabe, nakakasuka. Hindi tawang gumawa sa kanya nun. Nakita mo? Oo, saktong ibinababa siya mula sa puno nung dumaan ako eh. Grabe nga ang iyak ni Lola Salve. Kawawa talaga si Ana. Ay naku Lucas. Kahit anong sabihin mo dyan sa babaeng yan, hindi yan maniniwala na hindi tao ang gumawa noon. Gusto pa atang siya mismo ang pagpakitaan at mabiktima bago makinig. Alam mo bang hula sa kanya ni Lola? Ano daw? Kuya, ano ba? Lucas, huwag kang makinig dyan. Ang sabi ni Lola, sa darating na fiesta, mapapahamak si Dolor. At mapapasanganib ang buhay niya ilang araw bago rin ang fiesta. Kaya pala sinundo mo pa siya kagabi kahit talagang alanganin na. Oo, mahirap na eh. Ang hirap kasi sa inyong masyado kayo nagpapaniwala kay Lola. Paano kung yung mga hula niya nagkataon lang? Tsaka laos na yung mga ganyan. Nagpapaniwala pa rin kayo sa mga hula. Yun sa mga engkanto at aswang. Gusto lang namin naligtas ka. Kaya kong protektahan ang sarili ko, kuya. Hindi ba, Lucas? Alam mo sa tingin ko, tama naman si Lola Nita at Kuya Danny. Wala namang masama kung makikinig ka. Mahirap na, Dolor. Pati ba naman ikaw, Lucas? Akala ko pa naman kakampihan mo ko. Magsama-sama nga kayo. Dolor, sandali! Sadyang may ugali ako noon na ganoon. Pakiramdam ko kasi wala nang nakakaintindi pa sa akin. At saka ako yung tipo ng tao na hindi talaga naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Kailangan
Makita ko muna ang aktual bago ko yun paniwalaan. Kung kwento lang yan, makikinig ako. Pero wag mong asahang maniniwala ako basta. Matapos yun ay padabog akong bumalik sa kwarto ko. Inilak ko na ang pinto at nagkulubong ng kumot. Pinilit ko na lang matulog hanggang sa bigla akong naalimpungatan at nagising ng hapong iyon. Sa pagkakatanda ko mga 3:00 noon ng hapon, may narinig akong kaluskos sa labas ng bintana ng kwarto ko. Parang matalas at matigas na bagay yon na kumikiskis sa bintana. Umupo ako sa higaan ko at bigla kong naamoy ang isang napakabahong amoy. Parang nabubulok na kung ano na may halong kung anong nasusunog. At sa hindi malamang dahilan, nagtayuan ang mga balahibo ko. Sino nandyan? Kuya Danny? Lucas? Nakita rin kita. Malapit na. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang. Sino yan? Lola! Ay, Diyos ko! Uy! Dolor! Ako to! Ano ba yan? At nagsisigaw ka dyan? Ay, kuya! Oh, ba't namumutla ka? Kanina kasi may tao sa labas ng bintana ko eh. Tapos para may kumakaskas ng kung anong matalim doon. At saka hindi mo ba naaamoy? Ang alin? Wala naman ah. Patay na hayop at nasusunog na asopre. Iyon ba ang naamoy mo, Dolor? Opo, parang nabubulok. Pero hindi ko alam yung amoy ng asopre. Tapos may sinabi malapit na raw. Ilang araw na lang daw. Meron po ba tayong bisita? Baka kasi... Kahit may bisita tayo, Dolor, walang sisiksik dyan sa likod bahay natin. Mukhang narito na sila. Sila? Sino pong tinutukoy ninyo? Ang mga magdadala ng dilubyo sa lugar na ito. Danny, Oh, maghanda ka ng asin. Ibudbud mo sa mga bintana ng kwarto ni Dolor. Tapos budburan mo rin doon sa likod. May abo din doon na inipon ko sa tabi ng lutuan. Isaboy iyong isang lata doon sa likod sa mismong dingding at bintana. opo, Lola. Ikaw naman, Dolor. Sumama ka sa akin sa sala. Kaagad na umalis noon si Kuya Danny, ako naman ay naiwang tulala. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Ang alam ko lang ay talagang takot na takot ako ng mga oras na yun. Hindi ko may paliwanag ang totoong nararamdaman ko. Noon lang ako nakaramdam ng ganoong klase ng takot. Yung parang nanginginig ang buong katawan at parang gusto kong umiyak. Napansin ni Lola Nita na balisang-balisa ako at nagulat ako nang kinuha niya ang kamay ko at marahan niya akong hinila papunta sa aming sala. At doon ay nakita ko si Mang Celso at Lola Salve. Magandang hapon po. Walang maganda sa hapong ito, Dolor. Wala na si Ana. Pinatay na si Ana. Narinig ko nga pong balita, Lola Salve. Nakikiramay po ako. Nakakabahala nga eh. Kung bakit kung kailan malapit ang piyesta, ay saka pa ito nangyari. Marami sa mga taga-baryo natin ang natatakot na. Baka daw, hindi matuloy ang piyesta ngayong tao kung ganyan. Ay, hindi naman pwede yon. Tradisyon na rito ang fiesta para magbigay pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap natin. Opo, tama yun. Ano na po bang sabi ni Kapitan? Gumawa na siya ng report at alam na rin ang mga pulis ang nangyari. Mag-iimbestiga raw. At pinag-iingat ang lahat. Magtatalaga rin si Kapitan ng mga kalakihan na magro-ronda tuwing gabi at sa umaga. Ang tatay mo pala, Dolor. Hindi pa ba umuwi? Kailangan siya ngayon dito. Hindi ko po alam eh. Pero umuwi naman po yun bago mag-fiesta at tumutulong sa paghahanda. Sana umuwi na siya para mahuli na ang halimaw na gumawa nun sa apo ko. Halimaw? Aswang ang gumawa nun sa kanya. Aswang! Walang ibang makakagawa nun kung hindi aswang. Aswang? Oo, Dolor. At isang dahilan kung bakit kami naparito ay dahil nasabi sa amin ng lola dita mo
na may nakita kayo kahapon doon sa kakahuyan. Kung maaari sana, ay kwento mo sa amin ang nangyari. Gusto namin magka-ideya tungkol sa nilalang na yon. Kung makakatulong pa ito sa paghahanap sa pumatay kay Ana. Sige po, walang problema. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari at nakita namin ni Kuya Danny. Saktong pumasok si Kuya noon at pinatunayan niya ang kwento ko sa kanila. Habang nagsasalita ako ay grabe ang iyak ni Lola Salve at pilit na lang pinakalma ni Lola Nita. At sa sobrang iyak ni Lola Salve, maging ako ay naiyak na rin. Matapos kong ikwento ang lahat, lalo silang naniwala na aswang nga ang may kagagawan noon kay Ana at sa mga dalaga sa kabilang baryo. Sa isip ko naman ay naglalaro na ang ideya na maaaring totoong aswang nga ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay na yon. Pagkatapos, inutusan ako ni Lola Nita na kunin ang mga gamit niya sa pagtatawas. Sinunod ko agad yon at pagkaabot ko sa kanya, nagsimula agad siyang mag-orasyon. Ngayon, ipakita mo sa amin ang gumagalang demonyo dito sa aming lugar. Ala, ano yan? May pakpak. Ang laki. May manananggal ba yan? Huwag mo na kayong maingay. Ay, hala. May mga kasama. Ano yan? Parang aso ba yan? Parang ang haba ng uso. At napakalaki. At may bata pa. Aswang na bata. Isang wakwak at isang asbo? Oo. Maaring tama ka, Dolor. Mabuti at natatandaan mo pa mga itinuro sa'yo ng tatay mo. Madalas na kwento ng tatay ko noon ang tungkol sa mga aswang. Ang tatay ko ay may kakayahan ng isang albularyo. Siya ang nilalapitan kapag may nagkakasakit sa amin ng biglaan at hindi may paliwanag. Pero hindi siya ganoon kagaling o kasikat. Marami siyang kwentong aswang at palagi niyang ikinikwento ang iba't ibang uri ng aswang na nakaharap niya habang hinahanap ang mga pumatay sa tatay niya. Mga kwentong kahit nung bata ako ay hindi ko sineryoso. Kung totoo man na wakwak at asbo ang nanggugulo dito ngayon, ay kailangan natin maghanda. Hindi kalakasan ang mga wakwak, pero malaking problema ang asbo. May alam ka ba sa pagpugsa sa kanila? Baka matulungan mo kami habang wala pang tatay ninyong si Lito. Patawad Mang Celso, pero wala akong alam tungkol dyan. Kagaya ni Dolor, mga kwento lang din ni tatay ang alam ko. Ang mabuti pa, sabihin ninyo ito kay Kapitan at sa mga roronda. Magdali na lang ng itak o mga pinaturi sa kawayan ang mga yon bilang depensa. Sige, pero sa oras na dumating si Lito, ay kaagad ninyo kaming sabihan na. Lola Salve, tara na po. Kailangan pa nating ayusin yung pagbuburulan ni Ana. Nita, Danny, Dolor, sana'y mapigyan ng hustisya ang apo ko. Sana mapagbayad ninyo ng hayop na gumawa nun sa kanya. Napakaraming pangarap ni Ana. Pero ngayon, wala na. Wala na. Wala akong nagawa noon kung hindi ang yakapin na lamang ng mahigpit si Lola Salve. Hindi ako nakapangako na matutulungan siya, ganoon din sila Lola at Kuya. Tanging pakikiramay lamang ang kaya naming ibigay sa kanya ng mga oras na yun. Matapos doon ay nagpaalam na sila at naiwan kaming tatlo nila Kuya na walang kibo at malungkot. Kahit kasi papalayo na, naririnig pa rin namin ang iyak at pighati ni Lola Salve. Kawawang Salve. Paano po ba napatay si Ana? Ay, ibig kong sabihin, paano siya nakuha nung pumatay sa kanya? Nung pumunta ako sa sayawan, nakita ko pa siyang nagpapakain ng aso sa labas ng bahay nila eh. Gusto ko nga sanang tanungin si Lola Salve. Kaso nahiya na ako. Ang sabi ni Salve, nagsabi na raw sa kanya si Ana na may narinig na mga kaluskos sa labas ng bahay nila. Noong nakagaraang gabi pa raw yon,
Pagkatapos, may mabahong amoy daw na laging si Ana lang ang nakakaamoy. Binaliwala nila. Tapos yun nga, pagkatapos daw magpakain ng aso kagabi, hindi na nakita si Ana. Kagayang-kagaya po na nangyari kanina sa kwarto. Oo. Kaya kung ako sa'yo, makikinig ako. Hala, sige, bumalik ka na sa kwarto mo. Ay, Lola, natatakot ako. Akala ko ba hindi ka naniniwala? Ay nako, maghanda ka na lang ng bigas at magsasaing na tayo para maaga tayong makapaghapunan. Maagang gigising bukas at magsisimula ng paghahanda para sa pesta. Magpapahinga lang ako saglit. At isa pa, Dolor, huwag kang lalabas. Opo. Diyan na kayo. Wakwak at asbo. Pero ano itong parang bata? Hindi ko rin alam, kuya. Mukhang totoo nga ang lahat ng ito. May aso nga talaga yata rito. Noong mga oras na yon, nagsimula na akong makumbinsi na may aswang nga na gumagala sa baryo namin. Yung nangyari kay Ana, yung lumabas sa tawas ni Lolanita at yung nangyari sa akin, lahat ng yun nagtutugma-tugma. Pero kahit ganoon, iniisip ko pa rin na sana tao lang ang gumawa noon at sana ay mahuli na sa lalong madaling panahon. Matapos ang hapunan, nabalitaan namin na dumating na ang bangkay ni Ana. Kinabukasan pa sana kami pupunta pero ang sabi, ililibing din kaagad ang bangkay bukas na bukas rin. Kaya naman kahit na lubog na ang araw, pumunta kami roon. Marami naman kami dahil halos lahat ng mga kabaryo namin ay pumunta. Kaya naging kampante rin si Lola Rita. Hindi raw basta-basta lulusob ang mga aswang kapag maraming mga tao. Dolor, sandali. Ano ba, Lucas? Huwag mo nga akong kausapin, naiinis ako sa'yo. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang, alam mo na, kampiyan sina Kuya Dani mo. Nag-aalala lang din naman ako sa'yo, sa kaligtasan mo. Alam ko. Pero, basta, nakakairita ka. Sorry na, ganito na lang. Kakausapin ko si Lola Nita. Ipagpapaalam kita para makasama ka sa pag-aayos para sa pista. Siguradong papayag yun kung umaga tayo gagawa. Talaga, gagawin mo yon? Kahit na alam mong susungitan ka ni Lola? Oo naman, akong bahala. At saka, hindi ko hayang mapahama ka. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Ayos ba yun? Sabi mo yan ha. Kapag yan, Pangako, hindi mapapako. Unti-unting dumami ang mga tao sa burol. Halos lahat ng mga taga-baryo namin ay naroon at nakiramay. May kalalakihan din ang baryo namin pero kahit ganoon, kilala namin ang isa't isa. Alam namin kung may bago sa lugar namin. Nag-uusap kami ni Lucas nang biglang umiyak ng malakas si Lola Salve. Magang-magana ang kanyang mga mata at sa mga narinig ko ay hindi pa siya kumakain magmula noong umaga. May mga naghanda ng lugaw at kapeng barako sa burol. Gusto ko ring makatulong kaya ako na ang namahagi ng mga iyon sa mga naroon. Kahit magiging abala kinabukasan ay makikita ang pagdadamayan ng aming munting baryo. Ate! Ate! Ay, kabayo ka! Bakit pa nakasara yung kabaong? Pambihira ka naman, bakit nanggugulat ka? Pasensya na po. Nagtataka lang ako kung bakit sarado yung kabaong. Di ba dapat bukas yan? Para makita natin sa huling sandali yung patay. Ang balita kasi maraming sugat ang dinamo ni Ana. Kaya siguro minabuting isarado na lang. E paano po kung wala pala dun yung bangkay? Sigurado po ba kayo na naroon? Oo naman. Hindi naman siguro nila ilalagay dyan yung... Paano kung kinuha na pala talaga ng mga aswang yung buong katawan? Paano kung wala na talagang laman yan at kinakain na yung bangkay niya kung saan? Ano bang sinasabi mo? Hindi natin alam. Aswang ang pumatay sa kanya, diba? At may mga aswang na hindi nag-aaksaya ng laman ng mga biktima nila. Teka, sino ka ba? Biglang tumakbo ang batang yon papunta sa kabaong ni Ana. Hinabol ko siya pero masyado siyang mabilis.
Tinapik niya ang kabaong at pagkatapos ay dumiretso sa madilim na kakahuyan malapit doon. Susundan ko sana siya pero natigilan ako nang may naanilig ako doon. May 2 taong nakatago sa dilim. Hindi ko nakita ang makamukha nila pero alam ko na hindi sila normal. Nagsitayuan ng mga balahibo ko at parang nanlamig ang pakiramdam ko. Hinanap ko si Kuya Danny pero hindi ko siya makita at nang ibalik ko ang tingin ko sa kakahuyan, wala na ang mga tao doon, maging ang bata. Hoy, Dulo! Anong tinitingnan mo dyan? Tawag ka ni... Kuya, ano kung walang lamang bangka yung kabaong ni Ana? Anong sinasabi mo? Paano walang laman? Wala nang laman ng kabaong. Kinain na namin ang kaibigan mo. Nang marinig ko yon, dali-dali akong tumakbo papunta sa kabaong. Sinundan ako ni Kuya. Tanong siya ng tanong kung ano ang nangyayari pero hindi ko siya pinansin. Nang makalapit ako sa kabaong ay walang pag-aalinlangan ko iyong binuksan. Naggulat silang lahat. Maging si Lola Nita ay napasigaw nang makita ang ginawa ko. Pero mas nagulat ako nang makitang isang basang troso lamang ang laman ng kabaong. Nang makita yun ng mga tao ay may sumigaw. Ang ilan naman ay nagtakbuhan pa. Palayo. Ay, nasaan ang apo ko? Anong ginawa niyo? Dolor, anong ginawa mo? Dulo! Paano mo nalaman? Yung bata, kuya. Yung bata kanina dito, siya yung nagsabi. Bata? Oo, kuya. Hindi ko kilala eh, batang babae. Siguro mga 10 taon yon. Hindi taga rito eh. Tapos parang bumulong siya sa isip ko. Basta kuya, yung bata. Bilis, Dolor! Umalis na tayo dito. Danny, sa likuran ka ng kapatid mo. Ano po bang nangyayari? Basta, sumunod ka na lang. Bilis na, lakad na. Sandali, sasama ako. Oh, sige na. Doon ka sa harapan, samahan mo si Lola. Makinig kayo. Diretso tayo sa bahay. Anumang humarang sa ating daan, huwag ninyong papansinin. Naiintindihan nyo? Ano po bang nangyayari, Lola? Nandito na sila. Ang mga walang hiya. Napakalakas ng loob nilang gumawa ng ganito sa harap ng mga kabaryo natin. Sino pong sila? Tumakbo na lang kayo. Huwag nang maraming tanong. May kalayuan ang bahay nila Lola Salve mula sa amin. Kailangang dumaan sa maliit na kapihan. Hindi naman masukal pero may kadiliman ang lugar na yon. Mabuti na lang at hindi nakalimutan ni Kuya Danny na magdala ng flashlight. Ganoon din si Lucas. Hindi naman na din bago sa mga taga-amin na magdala ng ganoon lalo na kapag lalabas ng gabi. Malapit na kaming makalagpas ng kapihan nang biglang may umihip na malakas na hangin at pagkatapos isang napakabahong amoy ang halos magpasuka sa aming lahat. Ganoon ang amoy na naamoy ko sa kwarto. Hindi ko na kinaya. Napatigil ako at nasuka sa gilid ng isang puno. Ano ba, Dolor? Nagmamadali na tayo. Narito na sila. Sandali lang, baho talaga. Oo nga po, ano ba yun? Sinyalis na narito na sila. Halika na, Dolor! Bilis! Ano yun? Ibon ba yung duma na yun? Ang laki naman. Nanay Nita. Nagkita rin tayo muli. Ngayon, kukunin ko na ang aking humanda ka. Lumawas ka, duwag! Magpakita ka sa amin! Lola, kaninong boses yun? Sa hayop na aswang na yon. Pero, bakit kilala niya kayo? Huwag nang maraming tanong. Lakad na! Bilis, Dani! Ihanda mo yung itak mo. Ikaw naman, Lucas, tumakbo ka na papunta sa bahay at kumuha ng abo at asin doon sa may lutuan. Pero po, Kung magpapakain kayo sa takot, mamamatay tayong lahat dito! Bilis na! Tumingin muna sa akin si Lucas pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo. Pero ilang sandali lang ay narinig namin ang malakas niyang sigaw. Hinilan ako ni Kuya at kahit na takot na ako noon ay pinilit kong tumakbo. Si Lola na ang nasa likuran namin noon at paglingon ko ay nakita ko ang anino ng isang malaking aso sa kanyang likuran. Napasigaw ako
Naitutok doon ni Kuya ang flashlight at nang hilakbot kami sa aming nakita. Itim na itim ang balahibo ng aso na yon. Nagtatalasa ng malalaking ngipin at tumutulo ang napakalagkit nitong laway at halos triple ang laki nito kung ikukumpara sa normal na aso. Lola, sa likod mo! Lola! Huwag na ninyong intindihin! Mauna na kayo! Pwede mo naman yun? Huwag nang matigas ang ulo! Alis na! Biglang may umalingaw-ngaw na putok ng baril sa kapihan. Nagulat si Lola at napaupo habang tinatakpan ng mga tenga. Maging ako ay napatakip ng tenga at napatili ng dahil doon. Nakita namin na tumakbo papalayo ang aso at pagkatapos noon ay unti-unting nawala ang napakabahong amoy. Tumakbo si Kuya Danny papalapit kay Lola at ako naman ay hinanap ko kung saan nanggaling ang putok at biglang nabawasan ang takot ko nang makita si Tatay. Hawak niyang baril niya na panghuli ng ibon at mabilis na tumatakbo papalapit sa amin. Kaagad naman akong tumakbo palapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Tay, salamat at dumating kayo! Dolor, ayos ka lang ba? Sakto ang dating ko. Mabuti na lang at dito ako dumaan. Letseng mga aswang na yan. Opo, mabuti na lang po talaga. Si Nanay, Ayos lang ako, Lito. Salamat. Kung hindi ka siguro dumating. huwag tayo dito mag-usap. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo. Kaya pa po ba ninyong lumakad, Nay? Oo naman. Pero paano po kung samalakay ulit yung mga aswang? Wala na sila. Hindi ko napuruhan yung asbo. Pero siguradong iindahin niya ang tamang yun. Sige na, lakad na. Nagmadali kami sa paglakad at hanggang sa makalagpas kami doon, hindi na nagparamdam sa amin ang mga impakto. Malapit na kami sa bahay nang makasalubong namin si Lucas na dala ang isang bayong. Pawis na pawis ito at namumutla. Narito na pala kayo. Yung mga aswang. Anong nangyari? Dumating si tatay. Nabaril niya yung isa sa mga aswang kaya nakatakbo na kami. Teka lang. Mabuti at ligtas ka. Narinig pa namin yung sigaw mo kanina eh. Oo, nakatakas ako. Mabuti nga at hindi ako hinabol dito. Tama na muna yan. Pumasok na muna tayo, bilis. At ikaw, Lucas, huminga ka ng malalim. Pawis na pawis ka at parang ibinabad sa suka. Kahit kailan talaga ay napakaduwag mo. Sige na, pasok na doon. Danny, ibudbud mo iyong mga dala ni Lucas na asin at abo sa paligid ng bahay. Lahat ng bawang na mayroon tayo, isabit mo sa mga bintana. Sandali lang, Paula. Bakit kilala kayo nung aswang? At anong ibig niyang sabihin na kukunin na niya ang kanya? Sa loob ko na sasabihin ang lahat. Sige na, sundin mo muna ang mga utos ko. Narinig ko pa ang usapang yon nila Kuya at Lola. Sasabat pa sana ako dahil gusto ko ring malaman kung bakit kilala ng aswang si Lola. Pero tinawag na ako ni Tatay at inutusan na magpakulo ng kape. Si Lucas naman ay nagpaalam na sa akin na mauuna na pero pinigilan siya ni Tatay. Maaaring nasa paligid pa rin daw ang mga aswang at mapanganib para kay Lucas ang umuwi mag-isa dahil maaaring namukhaan siya ng mga yon. Kaya naman tumulong na lang siya sa akin sa paghahanda ng kape. Ito na po yung kape niyo, tay. Ito naman po ang salabat nyo, Lola Nita. Salamat, Iha. May kape pa ba doon, Dolor? Meron pa kuya, ikuha kita. Ako na. Opo na kayo rito. Naikwento na ni Nanay ang lahat na nangyari dito. Yung kay Ana at sa burol niya. Pati na rin yung nangyari sa'yo sa kwarto kanina. Isa lang masasabi ko, aswang talaga ang may kagagawa nito. Nang marinig ko nga ang balita tungkol sa mga dalagang pinatay sa kabilang baryo, alam ko kaagad na hindi yun normal. Pero bakit parang kilala tayo ng aswang? Kilala niya si Lola at pakiramdam ko ay pati ako. Kung gayon ay naniniwala ka na ngayon sa aswang. Paano hindi siya maniniwala? Ikitang-kita niya yung asong malaki. Aso? Aso? Gaano kalaki? Hindi na yung mahalaga, Lucas. Ang gusto kong malaman, kagaya ni Dolor,
Bakit parang kilala tayo ng mga aswang na yun? Ang totoo niyan, Dolor. Ayan mong ako na ang magsabi sa kanila, Lito. Total, ako naman talaga ang gusto nilang sumagot, hindi ba? Nakita kong nagkatinginan si Lola at si Tatay. Halata sa mga tingin nila na mayroon silang itinatagong kung ano. Pero hindi ako nagsalita. Hinayaan ko munang magsalita si Lola. Ako ang nag-alaga sa mga aswang na iyon. Sina Amara at Juan. Amara? Yun yung wakwak? Tapos yung Juan yung asbo? Malamang. Huwag ka munang sumabat, Dolor. Sige na Pula, tuloy niyo po. Ay sige. Galing sila sa dating ampunan na nasunog doon sa kabilang bayan. Naawa ako kaya't kinuha ko sila at inalagaan. Bata pa ang tatay niyo noon at parang hindi naman nagkakalayo ang mga edad nila. Oo, magkakaedad lang kami ng mga yon. Hindi magkapatid sina Amara at Juan. Hindi ko rin sila masisisi kung naging malapit sila noong naging mga dalaga at binata sila. Kung ganun, paano naging aswang sila? Anong nangyari? Mga 6 na taon ang lumipas pagkatapos namin silang kupkupin, ay may bali-balitang kumalat na may aswang na nagyayanggaw ng mga tao rito. At nakaharap iyon ng lolo ninyo at muntik nang mapatay. Pero hindi nakinig sina Amara at Juan sa mga babala namin. Fiesta din noon. Sinabi namin na wag nang lumabas pero dahil gusto nilang makipagsayawan, tumakas sila. Naaalala ko yon. Galit na galit si nanay at si tatay. Pinaghahanap sila pero hindi sila makita. Yon pala, nakuha sila ng aswang. Kung kinuha sila ng aswang, paano nabuhay sila? Bumalik sila. Pero ibang-iba na sila. Iba na ang mga mata nila. Matalim ang tingin at hindi sila sumasagot. Akala namin galit lang sila. Pero noong gabi ring yun, inatay nila ang lolo ninyo. Ano? Ibig sabihin hindi totoo. Oo, hindi totoong namatay ang lolo ninyo sa sakit. Sinabi lang namin iyon dahil ayaw na naming pag-usapan ng mga nangyaring iyon at ayaw naming matakot kayo. Ngayong napag-usapan na natin, bumalik sa isipan ko ang alaalang yon. Hinabol ko sila, pero hindi ko sila nahabol. Napakaliit mo pa noon at wala kang magagawa. Mabuti nga't hindi ka nila pinatay. Pero hindi ko nakalimutan yon. Hinanap ko sila noong nagbinata ako, pero hindi ko na ulit sila nakita pa. Ang mga walang utang na loob, mga demonyo. Kung ganun, ano ang dahilan ng pagbalik nila dito? Oo nga po. Bakit parang narito sila para kunin ng kung ano? Parang kayo ang may atraso sa kanila eh. Hindi ko alam. Wala akong ideya. Kaya nang mapanaginipan ko sila, kaagad kitang binalaan. Dahil alam kong maaari silang bumalik dito. At eto na nga. Narito na ulit sila. Eh yung bata po, sino yun? Hindi ko rin alam. Baka anak nila. Tumingin si Lola Nita kay tatay bago umiling at nagbuntong hininga. Pagkatapos ay tumayo na ito at dumiretso sa kwarto. Pero bago pumasok ay mahigpit niyang ibinilin na wala nang lalabas sa amin. Mag-oorasyon daw siya at masisira iyon kung may aalis sa amin. Kaya naman kahit ayaw ni Lucas ay napilitan siyang doon na sa amin magpalipas ng gabi. Doon siya natulog sa kwarto nila tatay at Kuya Danny. Buong magdamag akong gising. Sino ba naman kasi ang makakatulog noon? Kahit simpleng kaluskos sa labas ay napapabangon ako sa kaba at takot. Hanggang sa nag-umaga na lang at talagang hindi na ako nakatulog. Kaya naman pagod na pagod ako noong umaga. Dolor, tanghali na. Gumising ka na raw, sabi ni Lola Nita. Dolor! Bukas yan. Oh, bakit parang ang itim ng ilalim ng mga mata mo? Hindi ako nakatulog eh. Ganun ba?
Oo, sige, magpahinga ka na muna. Aalis na rin ako. Baka hinahanap na ako ni Naitay. Nag-aalala na yon. At saka, magsisimula na yung paglalagay ng dekorasyon. Nag-ikot na si Mang Celso eh. Oo nga no. Ngayon na palang unang araw ng paghahanda. Sige, magagayak lang ako. Tapos kakain. Kita na lang tayo dun sa may kapilya. Yun ay kung papayagan ako ni Lola. Ipinagpaalam na kita. Pumayag naman na si Mang Lito. Lito! Lito! Lolanita! Si Mang Celso yun ah. Sa tono niya parang may masamang nangyari. Tara, bilis. Tingnan natin. Mabilis kaming nagpunta ni Lucas sa sala ng bahay namin at naroon nga si Mang Celso. Pawis na pawis at hingal na hingal. Kaagad siyang pinapasok ni tatay sa bahay at si Kuya Danny naman ay inabutan siya ng tubig. Ano nangyari? Bakit parang galing ka sa habulan? May kahoy ka ba? Yung bangkay ni Ana, nahanap na namin. Walang damit at puro kagat ang katawan. Ang sabi ng mga pulis, baka aso raw ang may gawa. Pero pwede ba yun? Sino ba kasing nag-asikaso ng bangkay na yun? Hindi ba lang pinantayan bago makarating dito? Ang sabi doon sa kabilang baryo doong inihatid yung bangkay dito, may pamilyang humingi ng tulong sa kanila dahil napakasakit ang tiyan ng anak. Tinulungan daw muna nila. Nagtaka lang daw sila dahil ilang saglit lang, biglang sumigla agad yung bata. Nalinlang sila ng mga demonyo. Nasaan ang bangkay? Naroon pa rin. Nawalan pa nagmalay si Lola Salve nang makita ang nangyari sa apo niya. Lito, aswang na talaga ang pumipiste dito sa atin. Yung mga tao, ayaw na nilang maghanda para sa kapistahan. Natatakot sila. Tulungan mo kami. Sige, ilibing na muna ninyo si Ana. Tapos sabihin mo sa mga kabaryo natin na huwag mag-alala. Pero siguraduhin din ninyo na lahat ng tao ay nasa loob ng mga bahay bago lumubog ang araw. Lalo na mga kabataan at mga babae. Naintindihan mo? Oo, mabuti talaga. At nagbalik ka na. Sige na, mauna na ako para mailibing ng maayos si Ana. Sandali, painom muna. Diyos ko pa. Ano bang ginawa ni Ana sa kanila para gawin nila yun sa kanya? Mga hayop. Masahol pa sa hayop. Mga demonyo at mga walang kaluluwa. Magbabayad sila sa ginawa nilang ito. Magbabayad sila! Daddy, ihanda mo yung itak ko sa kwarto. Yung pinakamahaba. Magdala ka rin ng iyo. Maghanda ka ng asin at abo. Sasama ka sa akin. Hahanapin natin ang mga demonyong yon. Siguradong narito lang sila sa malapit. Sige po. Paano ako, Tay? Dito lang po ba ako sa loob ng bahay? Baka pwede naman po akong tumulong sa paghahanda at pagdedekorasyon para sa fiesta. Dito ka lang! Hindi ka lalabas! Nay, hayaan natin siyang lumabas. Kung marami siyang makakasama, hindi naman siya basta-basta malalapitan ng mga aswang na yun. Para mas delikado nga kung maglalagi siya rito, lalo at wala kami ni Danny. Teka, bakit parang sa pananalita mo, Tay? Parang ako ang pakay ng mga aswang. Hindi. Ang sinasabi ko ay mas delikado kasi na malayo ang mga kapitbahay. Tapos papansin mo, puro kadalagahan ng biktima. Ay nako! Sige na! Maganda na rin iyan para makapag-orasyon ako dito at mas maging ligtas itong bahay. Lucas, huwag mong iiwanan ng apo ko. At ikaw, Dolor, huwag kang basta na lang makipag-usap sa hindi mo kakilala kagaya ng ginawa mo kagabi. Naintindihan mo? Opo, Lola. Huwag rin kayong magpapagabi. Nakakaintindihan tayo. Lucas, ikaw ang mananagot kapag may nangyari sa anak ko. Naintindihan ko po. Ang mabuti pa, dalhin mo to. Tama, dalhin mo yan, Lucas. Ano po ito? Patalim? Parang ang bigat naman po yata. Sa tatay ko ang punyal na yan. Gawa yan sa pinaghalong tanso, pilak at bakal. May orasyon yan at yan ang panlaban niyo noon sa mga aswang. Gusto kong gamitin mo yan para protektahan ang anak ko. Pero,
Sige po, gagawin ko po ang lahat. Magaling. Tara na, mag-agahan na tayo na makaalis na rin kami kaagad. Mabilis kaming nag-almusal. Pagkatapos ay umalis na sila tatay at kami naman ni Lucas ay pumunta muna sa kanila. Nasermonan pa siya ng malala ng tatay niya, pero kinalaunan ay pinayagan din kaming pumunta sa gitna ng baryo para tumulong sa paglalagay ng mga banderitas at mga dekorasyon. Tradisyon na ito dito sa amin, pero noong araw na yun, parang hindi ramdam ang paparating na fiesta. Ramdam ko ang takot sa bawat isa ng mga oras na yun. Dito ka lang, Dolor. Kukuha lang ako na mainom natin. Medyo mainit na eh. Sige, dito lang ako. Huwag ka mag-alala. Marami naman akong kasama rito. Napakainit ngayon, ano? Opo. Ganito po talagang panahon dito kapag papalapit ng kapistahan. At may libreng maiinom po doon para sa mga tumutulong dito. Oo. Mamaya kukuha ako. Paano nga ulit ikabit itong banderita sa lubid? Parang iba kasi yung nagagawa ko eh. Ganito po, oh. Tingnan niyo po. Ang galing mo naman. Alam mo, siguro kasing edad mo na yung anak ko. Po? Teka, sino po pala kayo? Parang ngayon ko lang po kayo nakita dito. Ako? Ako si... Dolor, lumayo ka sa kanya. Lucas? Bakit? Hindi siya taga rito. Hindi ko siya kilala. Lucas, anong nangyari? Masakit bang dibdib mo? May sakit ka ba? Sa gabal. Kapag may nag-uusap, huwag kang sasabat. Lucas, ano bang ginawa niyo sa kanya? Sino po ba kayo? Hindi magtatagal at malalaman mo rin. Sa kabilugan ng buwan, magkikita tayo. Sa ayaw mo at sa gusto. At dalhin mo iyang kaibigan mo sa albularyo sa lalong madaling panahon. Sinasabi ko sa'yo, hindi yan naabot ng gabi at paglalamayan yan. Hayop ka, anong ginawa mo? Mga kapatid, tulong! Sumigaw ako ng saklolo pero pagtingin ko sa paligid nagulat ako at kinilabutan dahil walang isang tao doon. Muli kong ibinaling ang mga mata ko sa babaeng kumausap sa akin at lalo akong kinain ng takot nang makita ang mga mata niya na pulang-pula at dahan-dahang umaangat ang mahaba niyang buhok. Sumigaw ako pero wala talagang nakarinig sa akin. Si Lucas naman ay nawala na ng malay nang dahil sa kasusuka. Amara! Layuan mo ang anak ko! Tatay! Tay, tulong! Narito ka na pala, Lito. Pero hindi pa itong oras ng paghaharap natin. Magbabayad ka pa sa pagkakabaril mo kay Juan. Lahat kayo! Pagbabayarin ko sa ginawa niyo sa akin at babawiin ko ang kinuha ninyo! Napakakapal talaga ng pagmumukha mo. Matapos kayong palamunin at bihisan ng mga magulang ko, ito pang igaganti nyo. Walang humiling sa kanila na alagaan kami. Sila ang nagpumilit. Demonyo! Talaga! At hindi ako titigil. Uubusin ko kayo hanggat hindi ko nakukuha si Dolor. Uubusin ko ang tao sa baryong ito. Ito na ang magiging huling kapistahan dito. Nang mga oras na yon ay biglang sumakit ang ulo ko. Nagsimulang umikot ang paningin ko at di nagtagal ay nagdilim na rin. Pinilit kong tawagin si tatay pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nakita ko si tatay na lumusog pero bago niya masunggaban ng babaeng aswang ay tuluyan ang nagdilim ang aking paningin at pagdilat ng mga mata ko ay nasa bahay na ako. Nasa sala ako ng magising at wala ni isang tao noon. Tumayo ako at nagpunta sa kusina para kumuha ng tubig. Maayos ang pakiramdam ko at parang walang nangyari pero takot na takot pa rin ako. Dolor. Gising ka na pala. Kumusta ng pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Ayos naman ako, kuya. Si Lucas, ano nangyari sa kanya? Nasaan na siya? Huwag kang mag-alala. Ligtas na siya. Nagamot na siya ni tatay. Kuya, ako talagang puntirya ng aswang na yun eh. Narinig ko bago ako nawala ng malay.
na hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nakukuha. Ano? Sinabi niya yun? Oo, kuya. Pakiramdam ko rin. May itinatago si Tati at Lola Nita sa atin. Sa totoo lang, yan din ang pakiramdam ko eh. Ayoko makuha ko ng mga aswang. Hindi ko alam kung anong kailangan nila sa akin. Pero ayoko rin mapahamak ang mga kabaryo natin. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ni tatay ang lahat para mapalayas ang mga demonyong yun dito. Siya nga pala, malalaman mo rin naman ito eh. Kaya Ano yun, kuya? si Lola Salve, patay na. Ano? Patay na si Lola Salve at si Kapitan. Nakita ang bangkay nila sa may kapihan kung saan tayo hinabol ng mga aswang. Wakwak ang mga tiyan at parang nilapan ng aso. Nagsagawa na ng paghanap yung mga pulis pero walang makita eh. Ang sabi, dapat daw ipagpaliban muna ang kapistahan. Hahanapin daw muna yung kriminal. Teka, bakit parang ang dami na nangyayari dito? Eh kasi, 2 araw kang tulog, Dolor. Ano? 2 araw? Mabuti pa, kumain ka na. Pagkatapos dito ka lang sa loob ha. Hintayin mo na lang si Lola Nita at tatay na bumalik. Pupunta lang ako sa talipapa at wala na tayong pagkain. Huwag kang lalabas, nagkakaintindihan tayo. Kuya, sandali! Dolor, Oo, sige na. Mag-iingat ka. Biglang kumalam ang sikmura ko kaya naman dumiretso ako sa kusina at kumain. Isinara ni Kuya lahat ng bintana sa bahay bago nagpaalam na umalis. Maaga pa noon, mga 4:00, pero pakiramdam ko ay gabi na. Sumilip ako sa siwang ng bintana namin at nakita ko ang ilang mga kabataang may dalang banderitas. Patuloy pa rin sila sa paghanda sa kapistahan. Lumipas ang mga oras at walang nangyaring kakaiba. Subalit, sumapit na lang ang dilim at hindi pa rin bumalik sila tatay at Lola Nita. Maging si Kuya Danny, wala pa rin. At dahil sa pagkainip, naisipan ko na lang na maglinis ng bahay. Nang nasa kwarto na ako ni Lola Nita ay may nakita kong isang kahon sa kanyang higaan. Kinuha ko yun at hindi sinasadyang mabitawan dahilan para magkalat ang mga laman noon. Mga sulat? Parang ang tagal na ng mga to ah. Dolor? Nasaan ka? Dolor! Nandito ako, kuya. Dito sa kwarto ni Lola. Uy, pambihira, anong ginagawa mo dyan? Kuya. Tingnan mo to. Oh, ano ba yan? Bakit umiiyak ka? Eto, basahin mo mga to. Ha? Mga sulat to ah. Sulat ni... Diyos ko, totoo ba to? Oo naman. Paano mo naman mapepeke yan? Sige nga. Kuya, sulat din ni Ama na kay Lola at kaya ako ang pinupuntirya nila dahil... Anak ka nila? At puwersahan kang kinuha ni Lola mula sa kanila para makaganti siya sa pagpatay nila kay Lolo. Kuya, ang sabi dyan, balak ni Lola na patayin ako. Tumaan ka na muna. Matagal ang sulat na ito eh. Pinalaki ka ng Lola Nita. Baka bugso lang ng damdamin. Yun ang dahilan kaya nasabi niya yun noon. Isa pa, wala rito yung mga sulat na si Lola ang sumulat. Paano kung naghihintay lang siya ng tamang panahon, kuya? Naguguluhan ako at natatakot. Alam mong mahal na mahal ka ni Lola. Isa pa, hindi ka haya nasaktan ka ng ni isa man sa kanila. Kuya mo ako at gagawin ko ang lahat para maging ligtas ka lang. Sa ngayon, hintayin na muna natin na makabalik sila Lola. Sige na, iligpit mo na yan. Lumipas pa ang ilang oras bago bumalik sila Lola at Tatay. Nakapaghanda na kami ni Kuya ng hapunan noon pero hindi nawala sa isip ko ang natuklasan ko. Iyak ako ng iyak noon habang nagluluto. Pakiramdam ko buong pagkatao ko ay isang malaking kasinungalingan. Ang bango ng niluto ninyo ah. Dolor, Danny, narito na kami. Aba, talagang nakapaglinis ang bunso ko ah. Parang kumikinang ang bahay na to. Narito po kami sa kusina. Handa na ang pagkain. Pagpasok nila Lola sa kainan ay kaagad na iniwas ko ang tingin ko sa kanya.
Hindi ko alam kung bakit pero parang ako pa ang nahiya. Galit ako pero mahal ko si Lola at parang hindi ko kayang magalit sa kanya. Halo-halo na rin ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Pero habang naghahain ng kanin, hindi ko napigilan ang maiyak. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa takot at pagkadismaya. Oh, bakit ka umiiyak? Magtapat nga kayo sa amin. May itinatago po ba kayo sa amin? Itinatago? Wala. Ano naman ang itatago namin? Kaya kami natagalan dahil inilibing namin si Lola Salve at Kapitan. Ayaw na naming magahay sila kay Ana. May nakita po kami mga sulat sa kwarto ni Lola. Aba, at bakit kayo nakikialam sa mga gamit ko? Sino ang nagsabi sa inyo na... Tama na ho. Sabihin na lang po ninyong totoo. Anak ba ako ng aswang? At balak pa ninyo akong patayin bilang ganti sa pagpatay nila kay Lolo? Aba ba, saan mo napulot yan? At bakit pinagtataasan mo ako ng boses? Tama, Dayday. Hindi na rin naman natin ito maitatago pa. Sabihin na natin ang totoo. Oo. Oo, Dolor. Anak ka nila, Mara at Juan. Hindi ako anak ng mga aswang. Diyos ko. Totoo iyon. Ipagpaumanhin mo kung itinago ko sa iyo ng matagal na panahon. At totoong binalak kong patayin ka. Pero hindi ko iyon magawa. Anak ka man ng mga demonyong iyon. Apo pa rin ang turing ko sa iyo, Dolor. Kaya sana, mapatawad mo ako. Ay, Diyos ko po! Ano yon? Mukhang alam na ni Dolor ang lahat. Amara! Dani! Ang itak! At pinatulis na kawain, bilis! Hayop ka, Amara! Paanong nakatungtong ka sa bahay kung puno na ng orasyon laban sa inyo? Para namang hindi ako lumaki rito, nanay. Alam ko ang bawat pangontra sa bawat orasyon mo. Pinaghandaan ko ang pagbabalik kong ito. Tay! Ito na ang mga gamit! Bilis! Sa labas! Tapusin na natin ang hayop niyan! Ngayon din! Lito! Hindi kita kalaban! Nagpapasalamat pa nga ako na pinalaki mo ang anak ko ng maayos. Kaya kung ibibigay mo sa akin ng maayos, hindi ka masasaktan. Anong tingin mo kay Dolor? Aso! Na pagkatapos alagaan ay pamimigay lang! Tarantado! Baka nakakalimutan mo. Ang nanay mo ang may kasalanan nito. Ninakaw niya sa akin si Dolor! Pero pinatay niyo ang tatay ko! Mga walang utang na loob na mga demonyo! Hindi namin pinatay si tatay! Iyong aswang na gumawa sa amin ito ang gumawa noon! Pero hindi niyo kami pinakinggan! Alam mo ba? Nalaman namin na kung nagamot lang kami agad, baka naagapan ang pagiging ganito namin! Sa tingin mo ba ay gusto naming maging ganito? Pero nangyari ang lahat ng iyan nang dahil sa katigasan ng ulo ninyo! Oo na! Nagkamali kami ni Juan. Pero bakit hindi man lang ninyo kami pinakinggan? Totoo ang sinasabi ni Amara. Nagpapaliwanag pa kami pero pinagtabuyan mo na kami at hinabol ang sibat at mga sulok. Kaya ano pang magagawa namin kung hindi ang tumakbo? Juan! Lumabang kami kasama si tatay noon. Ang totoo, pinalagpas na namin ang nangyaring yun eh. Pero pinuha mo ang anak namin. Ninakaw mo! Totoo po bang lahat ng ito, Lola? Maniniwala ka sa mga demonyong yan, ha? Dolor! Kilala mo ako! Hindi mo man lang alam humingi ng paumanhin. Hindi mo man lang nagawang aminin ang pagkakamali. Dolor, kami ang tunay mong mga magulang. Sumama ka na sa amin. Paano ako sasama sa mga halimo at kriminal na kagaya ninyo? Paano ako magtitiwala sa inyo? Hindi naman. Tama! Kalokohan ang lahat ng sinasabi ng mga yan, Dolor! Lito! Dane! Patayin na ang mga yan! Sinubukan kong umawat dahil marami pa akong gustong itanong, pero hindi ko napigilan si tatay. Hinabol niya si Juan na tumakbo kaagad sa madilim at masukal na daan. Si Lola naman ay binato ng pinatulis na kawayan si Amara na nasa bubungan. Hindi ito tinamaan at mabilis ding naglaho.
Pero bago matapos yun, nagbigay siya ng babala na sa darating na pista ay gagawin na nila ang lahat. Makuha lang ako. Doon ko napagtanto na kabilugan ng buwan ng fiesta at sa ganoong panahon sila pinakamalakas. Dolor, gising ka pa? Oo, kuya. Bukas yung pinto. Ah, Anong problema? hindi ako makatulog eh. Iniisip ko kung bakit sa halip na lumaban, ay tumakbo sila. Alam mo yun? Kung tutuusin doon sa kakawayan kanina, kayang-kaya ng patay ng asbo si tatay. Pero hindi sila lumaban. Hindi ko alam, kuya. Ang totoo hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip ng mga nangyayari sa akin. Parang pelikula na hindi ko maintindihan. Naiintindihan kita. Gusto mo, punta natin sila Amara at Juan. Kuya, Alam ko kung saan sila nagtatago. Nakita ko sila pero hindi ko sinabi kay tatay. bakit hindi? Pakiramdam ko kasi, may mali sa mga sinasabi nila sa atin eh. Ano? Tara? Anong pinagsasabi mo dyan, Danny? Ha? Lola? Traitor kang loko ka. Balak mo pang ialay ang kapatid mo doon? Hala, sige. Saan sila nagtatago? Sabihin mo! Ano po kasi? Hindi mo sasabihin? Sige. Mabulok kayong magkapatid dito. Hindi kayo makakalabas hanggat hindi namin sila napapatay. Lola! Manigas kayo. Hindi kayo makakatakas. Hintayin niyo ako at kukuha lang ako ng kandado. Dolor, pagkakataon na natin na tumakas. Pero kuya, baka lalo tayo mapahamak nito. Tama ba itong gagawin natin? Parang naninibago ako sa'yo ah. Nagbago ka na ba? Masunurin ka na? Ewan ko sa'yo. O ano? Tara na! Pero baka pati ikaw mapagalitan eh. Ano ba? Babalik na yun. Bilisan mo na. Naku, tara na nga. Bubuksan na sana namin ang pinto nang marinig namin si Lola na pabalik na. Kaya naman mabilis na tumakbo si Kuya at tinadyakan ng ubod ng lakas ang bintana ng kwarto ko dahilan para mabaklas ang mga kawayan na nagsisilbing rehas doon. Kinuha ni Kuya ang flashlight na nasa ilalim ng mesa ko at pagkatapos ay tumalon na kami sa bintana at tumakbo sa may sagingan. Narinig namin si Lola na tinawag si tatay pero hindi na kami lumingon pa. Kahit natatakot ako sa dilim, nilakasan ko ang loob ko. Mga ilang minuto kaming naglakad at malapit sa ilog sa may dulo ng niyugan, may nakita akong kubo-kubo. At doon daw nagtatago ang tunay kong mga magulang. Tao po! May tao po ba dyan? Dolor, Ayaw pa ginawa. patawad ko nagulat kita. Bakit naman po kayo biglang sumusulpot na lang sa likod? Ikaw nga. Amara! Si Dolor! Narito! Dolor! Anak! Mabuti naman at narito ka na. Eto si Danny, hindi ba? Ako nga po. Salamat sa pagdala mo sa anak ko dito. Niyakap ako ng mahigpit ng babaeng yun na nagsasabing nanay ko siya. At sa totoo lang, Sir Jupiter, kahit na aswang siya at hindi ko siya lubusang kilala, nakakagulat na magaan ang loob ko sa kanya. Ilang sandali pa yumakap naman ang lalaking si Juan sa akin. Nalilito pa rin ako noon at natatakot pero may kung ano sa loob ko na masaya ng mga oras na yon. Binuksan nila ang kubo at sinindihan ang mga kandilang naroon bago kami pinapasok. Medyo alangan pa ako noon pero sinigurado sa akin ni Kuya na ligtas kami doon. Wala silang inihain na kahit ano. Kinumusta lang nila ako. Pagkatapos ikinuwento nilang muli kung ano ang nangyari noon. Kung mabubuting aswang kayo, sinong pumapatay sa mga tao? Dun sa kabilang baryo at kina Ana at Lola Salve. Hindi kami yon. Ang gusto lang namin ay mabawi ka. Kaya gumagawa kami ng mga paraan para matakot si Nanay Nita at ibigay ka na niya sa amin. Pero malakas ang kutob namin na si Dina ang gumagawa niyon. Dina? Naaalala mo yung bata sa burol? Yung lumapit sa'yo? Opo. Kinuha namin siya mula sa isang aswang na natalo namin.
Bihag siya at pilit na ginawang aswang. Pero masyado pa siyang bata at hindi niya makontrol ang gutom at emosyon niya. Pero paano nyo nasigurado na siya nga yung pumapatay? Hindi kami sigurado. Pero siya lang naman ang lumapastangan sa bangkay ng kaibigan niyong si Ana. Pinigilan ko siya pero hindi siya nakinig. Nanghihina na rin kasi ako dahil matagal na akong hindi kumakain ng tao. Hindi pa nga gumagaling itong tama ko sa ita. Yan po ba yung nabaril ni tatay? Oo, Pero teka, ano na bang balak ninyo? Babalik na ba kayo sa inyo pagkatapos nito? Hindi pwede. Malilintikan kami kay Lola Panigurado. Pero hindi naman pwedeng sumama kami sa inyo. Pwede kang sumama sa kanila kung gugustuhin mo. Kuya, Malaki ka na, Dolor. Marunong ka na dapat magdesisyon ng sa sarili mo. At ang totoo, masaya ako na makita mo ang tunay mong mga magulang. Kahit na... aswang kami. Tama na yan. Kung gusto mong sumama sa amin, ikaw ang bahala. Pero hindi kami aalis hanggat hindi namin nakikita si Dina. Kailangan namin siyang makontrol dahil kung hindi, marami ang mapapahamak dito. Tutulong po ako. Hindi, dito lang kayo. Bantayan mo si Dolor at huwag mong iiwang kahit anong mangyari. Lumipas ang mga araw at doon talaga kami na malagi. Inayos ni Kuya ang ilang parte ng kubo at ako naman ang naging abala sa pangunguha ng mga makakain namin. Minsan dinadalhan kami ni tatay, ng tunay kong tatay, ng mga ligaw na manok na silang iniihaw namin. Magmula dito, Sir Jupiter, Tatay Juan ang itatawag ko sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw ng kapistahan sa baryo, umaga pa lang, dinig na namin ang mga tambol at ang tunog ng kampana sa munting kapilya. Tanda na tapos na ang misa noong umagang yun at simula na ng kasiyahan. unang beses kong hindi makikipagsaya sa kapistahan. Pwede naman kayong pumunta doon mamayang gabi. Hindi ko kayo pagbabawalan. Talaga po. Oo naman, si Lola Nita lang naman at si Lito ang maaaring makakita sa inyo doon. At alam kong hindi niya kayo sasaktan. Salamat po. Masaya ako na nakasama kita, anak. At ayaw kong mawalay ka pa sa amin. Pero napag-isip-isip ko nitong nakaraan. Habang nandito ka na, makasarili kong pipilitin ko na sumama ka sa amin. Nasa iyo pa rin ang desisyon kung ano ang magpapaligaya sa iyo. Salamat po, Nay. Napayakap ako noon sa kanya. Yun ang unang beses na nakaramdam ako ng malasakit at pagmamahal mula sa isang ina. Lumipas ang mga oras at nagsimula ang kantahan sa gitna ng baryo. Dinig na dinig yun kahit saan at maraming tao ang dumadayo sa amin dahil sadyang masaya ang fiesta doon. Hanggang sa lumubog na ang araw, lumabas na kami ni Kuya mula sa kakahuyan. Mabuti na lang at may mga maayos na damit doon si Nanay. Ngunit pagdating namin naroon si Tatay Lito. Nasa entablado siya at nagsasalita. Sinabi niya na itigil na ang kasiyahan dahil nakatanggap siya ng pagbabanta mula sa mga aswang. Pero hindi sa pinansin ng mga tao. Lalo lang lumakas ang tugtog at wala siyang nagawa para pigilan ang fiesta. Aswang daw, Kuya Danny. Ha? Hindi kasi di na yung tinutukoy ni tatay? Sigurado naman na hindi sila Tita Amara yun. Ano gagawin natin? Hindi makikinig ang mga taong to. Ang mabuti pa, bumalik muna tayo kina Tita Amara. Tapos sabihin natin sa kanila yung nangyari dito. Mabuti pa nga. Tara na, Kuya, bilisan natin. Mabilis kaming tumakbo pabalik ng kakahuyan pero habang tumatakbo kami ay may napansin si Kuya sa hindi kalayuan. Tinawag niya ako at nagulat ako sa nakita namin. Hindi masyadong malinaw dahil madilim na pero sigurado akong si Dina yon at meron siyang hila-hilang katawan. Oh, anong gagawin mo? Lalapitan mo? Oo, paano kung buhay pa yun? Kailangan natin siyang tulugan. Kuya, si Dina yun eh. Paano kung... Ganito na lang, bumalik ka kina nanay mo. Tapos ako na muna ang bahala sa Dina na to. Naintindihan mo? Ayoko, hindi kita iiwan. Ang tigas talaga ng... Kuya,
Si Lucas ata yung hila niya. Ha? Kuya, patay na yata si Lucas. Talaga naman. Hoy! Impacto! Bitiwan mo yan! Biglang napatingin sa amin ang batang aswang at sabay kaming napatigil ni Kuya nang makita ang itim na itim nitong mga mata. Nakangisi rin ito at litaw ang nagtatalasang mga ngipin. Iba na rin ang tindig nito at parang hukot na at nakatamingi na ang ulo. Napakapit ako ng mahigpit sa damit ng kuya ko at pinigilan kong maiyak sa takot. Akala mo ba madadala mo ako sa tingin-tingin mong ganyan? Bitawan mo ang taong yan! Kuya! Huminahon ka lang. Masalo silang lumalakas kapag natatakot ang nasa harapan nila. Tandaan mo yan. Akong bahala. Sa isang iglap, nasa harapan na namin ang batang aswang. Hindi na kami nakakilos pa. Dinambahan nito si Kuya dahilan para matumba sila. Tinulungan ko si Kuya. Pinilit kong alisin sa ibabaw niya ang bata pero hinawi lang ako nito at kaagad akong tumalsik. Sinakal nito si Kuya. Pinilit kong tumayo. Dumampot ako ng bato at buong lakas kong inihampas yun sa ulo ng aswang. Sapul yun, pero sa halip na mawalan ng malay ay tumalon ito sa akin at ako naman ang pinaibabawan. Ikaw ang sagabal sa lahat ng plano ko. Amin na sana ang buong baryong ito kung hindi dahil sa'yo. Bitiwan mo ako, Alimaw. Umalis ka dyan sa ibabaw ko. Tulong! Dolor! Maghintay ka! Isusunod kita! Nakita kong tinamaan si Kuya sa dibdib ng matatalas na kuko ni Dina. Tumalsik si Kuya. Nagpagulong-gulong at tumama ang ulo sa ugat ng malaking puno dahilan para mawalan siya ng malay. Sigaw ako ng sigaw pero dahil sa lakas ng tugtog sa fiesta ay walang makarinig sa akin. Lahat na ng santo na tawag ko na ata noon at halos maihina ako sa takot. Dolor! Demonyo kang aswang ka! Bitiwan mo si Dolor! Lucas, mag-iingat ka! Ang tatapang talaga ninyo! Wala naman kayong ibubuga! Hinampas ni Lucas ng kahoy ang batang aswang pero tinawanan lang siya nito dahil nabali lang ang malaking sanga na yon. Pero hindi noon natinag si Lucas. Niyakap niya ang aswang at pinilit niya itong alisin sa ibabaw ko. Nahila niya ito pero lalo itong nagalit. Kitang-kita ko kung paanong nangitim ang buong katawan nito. Grabe ang takot ko noon, Sir Jupiter. Noon lang ako nakakita ng ganon. Pinaibabawan nito si Lucas at akmang kakadating na ng isang malakas na putok ng barilang umalingaw-ngaw. Sa pool sa tagliran ng batang aswang, tumalsik ito at humandusay sa lupa. Dolor! Dolor! Tay! Ayos ka lang ba? Opo, pero si Lucas po at si Kuya. Huwag kang mag-alala. Tapos na. Anong tapos na? Tingnan mo yun, Lito. Tumatakbo na si Dina. Papunta siya sa mga tao doon sa sayawan. Punyeta! Nabuhay pa yon. Dolor, dito ka lang. Dito lang kayo. Kami ang bahala ni Amara sa isang yon. Lito, bantayan mo ang anak ko. Nawala si tatay sa dilim. Pagkatapos noon ay nasundan niyo ng sigawan ng mga tao doon sa gitna ng baryo kung saan nagsasayawan. At kitang-kita namin kung paanong binulabog ni Dina ang kasiyahan. May mga kalalakihan na pumalag sa kanya pero muli siyang naglaho sa dilim. Pinuntahan naman namin ni Tatay Lito sina Lucas at Kuya pero halos kakalapit pa lang namin sa kanila nang muling magsigawan ng mga tao. Yung aso, napakalaking aso nun. Sandali lang, Dolor. Kailangan kong tulungan ng mga tao. Sandali, Tay. Tingnan mo. Hindi niya sinasaktan ng mga tao. Parang itinataboy lang niya. Si Tatay Juan yan. Tama. Itinataboy lang niya ang mga tao para wala namang mahamak. Bakit bigla ka na lang sumusulpot dyan? Muntik na kitang mataga. Mataga ka dyan. Kung gusto kong patayin ka, nagawa ko na yun bago ka nakalingon. Makinig kayo. Malakas na uri ng aswang si Dina. Dahil bata pa, di hamak na mas malakas at mas mabilis siya kesa sa amin. Ang totoo, hindi namin siya kaya ni Juan. Kaya kailangan ko ang tulong ninyo. Ano kung may tutulong namin? Dani! Kuya! Sa kalagayan mo ngayon, wala, Dani. Ang mabuti pa ay dumito na lang muna. Bantayan mo yung matapang na binatang yon. Anong balak mo? Kasalukuyang hinahanap ni Juan si Dina.
Malamang na natuntunan niya ito. Sa oras na umalulong siya, lulusog tayo. Pero hindi sa tinatabla ng bala. Anong gagawin ko? Nakalimutan mo na ba ang mga itinuro ni tatay sa'yo? Ang punyal. Tama. Dolor! Ang punyal na kay Lucas! Dali-daling tumakbo si Tatay Lito at kinapa ang katawan ni Lucas at naroon nga ang punyal. Nakasukbit sa likuran nito. Malamang na nakalimutan niya ang tungkol doon ng dahil sa takot at pagkataranta. Ibigay mo ngayon iyan kay Dolor. Ano? Bakit po sa akin? Dahil ikaw ang papatay sa kanya. Si Juan ang sisilo. Si Lito ang magpapatigil gamit ang asin at abo. At ako, gagawin ko ang lahat para lituhin siya. Hindi lang malakas si Dina, matalas din ang isip niya. Kaya kailangan nating gawin ang lahat ng hindi niya inaasahan para matalo siya. Pero delikado ang gusto mo. Ayos lang tay, kaya ko to. Anong kaya mo? Inamumutla ka nga. At tingnan mo yung mga kamay mo. Nanginginig sa takot. Dito ka lang. Ako ang hahawak nitong punyal. Huwag matigas ang ulo. Dito ko na lang po magagamit sa tamang pagiging matigas ng ulo ko, tay. At walang sermon na makakapigil sa akin na tumulong ngayon. Lalo na para sa mga kabaryo natin. Hinablot ko ang punyal sa kamay ni Tatay Lito at tiningnan niya ako ng matalim. Pero hindi rin nagtagal ay itinango niya ang kanyang ulo at inilagay ang kamay sa ibabaw ng ulo ko. Kilala kita. Kapag ganyan ang mukha mo, hindi ka na mapipigilan. Huwag kang mag-alala, Lito. Bago pa madapuan ni Dina itong si Dolor, ay dadanak muna ang dugo sa lupa. Ipinapangako ko yan. Basta kapag nakita na natin siya, lilituhin ko siya. Lito, sabuyan mo siya agad ng asin at abo. Tapos kapag nanghihina na siya, tatalian ko siya at ikaw na Dolor ang bahala. Isang tarak lang sa dibdib. Iyon lang ang kailangan natin. Naiintindihan ko po. Basta kapag alanganin. Kaya ko ito, tay. Ako pong bahala. Oo, tay. Kaya ni Dolor, magtiwala lang kayo. Oh, iyon na ang hudyat. Naabutan na ni Juan si Dina. Lito, sundan lang ninyo ang tunog. Mauna na ako doon. Bilisan ninyo. Nagtago si Nanay sa dilim at ilang sandali lang ay biglang may malaking ibon na lumipad ng mabilis sa himpapawid. Kaagad naman na din kaming kumilos ni Tatay. Binilinan ni Kuya na bantayan si Lucas at kung magising ito ay dumiretso na sila kay Lola. Napadaan kami sa gitna ng baryo. Wala nang tao doon at lahat ng mga bahay sa paligid ay sarado na. Mabilis kaming tumakbo. Sinundan ko si Itay hanggang sa makapasok kami sa paanan ng bundok na naroon. May pagkamasukal doon pero hindi kami napigilan noon. Gamit ang isang flashlight, hinanap ni Tatay Lito ang daanan habang sinusundan ang alulong ni Tatay Juan. At hindi nagtagal nakita namin sila. Nakikipagbuno na si Nanay kay Dina. Dina, tumigil ka na! Makinig ka! Wala na sa katino ng batang yan. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Demonyo talaga ang gumawa nito sa kanya. Ayaw ko siyang patinuan. Gusto ko siyang tulungan. Iyon naman pala ang gusto natin, hindi ba? Nagtago kami ni Tatay sa likod ng malaking puno. Nakita na kami ni Tatay Juan at ni Nanay pero hindi sila kumibo. Inilabas ni Tatay ang isang supot ng pinaghalong abo at asin mula sa belt bag na nakakabit sa katawan niya. Matapos yung buksan, ibinalik niya yun doon. Dahan-dahan akong lalapit doon. Sumunod ka sa akin. Sa oras na matalian na ang impaktong yun, saksakin mo na kaagad. Naintindihan mo? Aba, Tara na! Patapusin mo na! Pagsaboy ni Tatay Lito ng abo at asin ay biglang tumalon pa itaas si Dina at tinamaan noon si Nanay. Sapul sa mukha si Nanay at kaagad siyang umusok. Nagsisigaw siya na parang napapaso. Lito, anong ginawa mo? Mga mangmang! Akala ninyo maisan niyo ako? Tatapusin ko na kayo rito! At gagawin mga pataba sa lupa! Tumalon si Dina sa isang puno at pagkatapos ay tumalon siya kay Nanay. Sinabunutan niya ito sabay hinilap pababa sa lupa. Umampas ang mukha ni Nanay sa lupa na mayroong pang-asin at abo dahilan para muli siyang mapahiyaw sa sakit. Kaagad na lumusob si Tatay Juan. Ako naman ay tinulak ni Tatay Lito sa likod ng isang puno. Lumusob din siya. Nang makipagbuno si Dina kay Tatay Juan ay sinabuyan niya iyon ng asin at abo. Sapul ito at nagsimulang mamilipit sa sakit. Juan!
Tali! Ayun! Lito! Bilis! Bilis na! Kaagad na inilibot ni Tatay Juan ang tali sa katawan ni Dina pero isang ikot pa lang ay nakawala ito. Putol ang tali at nagawa nitong tumalon muli sa itaas ng puno. Kinuha ni Tatay Lito ang baril na nakasukbit sa balikat niya at ilang beses na pinaputukan si Dina. Pero hindi ito tinamaan. Tumalon ito sa isa pang puno at sa isa pa hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Huwag ninyong hahayaang makalayo siya! Wala na siyang kontrol! Amara, ito ang tunay mong anyo. Oo, Lito. Ang anyo na resulta ng katigasan ng ulo namin ni Juan. Yun ang una at huling beses na nakita ko si nanay sa ganoong anyo. Nangingitim ang balat niya pero hindi naman itim na itim. Matutulis ang mga kuko niya at malapad ang pakpak na parang pinaghalong pakpak ng paniki at ibon. Alam kong hindi niya ako sasaktan pero nang tingnan niya ako ay may kung anong kilabot ang bumalot sa buong katawan ko. Hindi ako nakagalaw at napatitig lang sa kanya. Kilos na! Nandun na si Juan! Bilis! Madaling sabihin na sa'yo dahil parang hindi ka napapagod. Mamaya ka na magreklamo, Lito. Kapag tapos na ang trabahong ito, Dolor, ihanda mo na lang ang punyal. Itarak mo na yan kay Dina kung magkakaroon ka ng pagkakataon. Muli kaming tumakbo ni Tatay Lito. Nananakit na ang mga tuhod at paa ko noon pero pinilit ko pa rin tumakbo hanggang sa makarating kami sa isang mataas na lugar na may bangin. Hindi ganoon kataas yun pero napakaraming bato ang maaring bagsakan kung sakaling mahulog doon. Narinig kong sumigaw si Tatay Juan. Mas binilisan pa namin ang takbo at nakita namin na nasa ibabaw na niya si Dina at sakal-sakal na siya nito. Dolor, akin ang punyal! Ayoko. Akong tatapos nito. Tay, pigilan mo lang siya ulit. Sa pagkakataong ito, susugod na ako. Dolor, ano ba? Hindi mo nga! Lito! Dolor! Tatay, si nanay! Bilis! Natigilan pa noon si Tatay Lito kaya naman hinila ko ang belt bag sa kanyang bewang at tinakbo ko na si Dina. Wala nang malay noon si Tatay Juan at si nanay naman na ang nangipababawan niya. Bitawan mong nanay ko! Dolor! Habang umuusok-usok at parang nasusunog ang balat ay lumundag sa akin si Dina pero hindi ako umiwas. Buong tapang ko siyang sinalubong. Nang mayakap niya ako ay binalibag ko siya sa lupa. Nagpagulong-gulong kami. Sinubukan ni Tatay Lito na tulungan ako pero hinawi lang siya ni Dina. Narinig kong ikinasa niya ang dalang baril pero hindi niya yun maiputok marahil sa pag-aalangang matamaan ako. Kaya naman binaliktad niya yon at pinaghahampas na lamang ang aswang. Bitiwan mo ang anak ko! Nangihina na siya! Pagkakataon na, Dolor! Nang marinig ko yun, buong lakas kong itinulak si Dina. Nagawa kong makawala sa pagkakailalim niya. Kinuha ko ang punyal na inipit ko sa aking bewang. Binunot ko yun mula sa lagayan bago lumusob. Pero tinalunan niya ako. Muli siyang binaril ni Tatay Lito pero mintis. Nagpagulong-gulong kami. Pinilit kong lumaban pero napakalakas pa rin niya. Hanggang sa nahulog kami sa bangin. Dolor! Ang anak ko! Dolor! Kasalanan niyo to. Sinabi ko nang huwag na ninyo siyang idamay dito. Kapag may nangyaring masama kay Dolor, sisiguraduhin kong sisingilin ko kayo! Masakit ang katawan ko noon, Sir Jupiter, pero may malay ako. Naririnig ko noon ang sigaw ni Tatay Lito at ni Nanay. Pinilit kong tumayo nang maramdaman kong may kung ano sa ilalim ko. Naroon pala si Dina. Nadalaran ko siya at ang punyal, nakatarak na sa tiyan niya. Buong akala ko noon ay tapos na yon pero bigla siyang gumalaw. Napatili ako pero dahil sa gulat bigla kong nahugot ang punyal at naisaksak sa dibdib niya. Narinig ko pa siyang may sinabi pero hindi ko yon naintindihan hanggang sa naramdaman ko na lang na tumigil na siya sa paghinga. Dolor! Dolor! Tay, narito po ako. Buhay po ako. Lito! Buhay si Dolor! Buhay siya! Salamat po! Sandali lang at kukunin ka namin!
Bumaba noon sila nanay at tatay Lito. Mabuti na lang talaga at salamat sa Diyos na hindi ako nabalian ng buto. Puro nga lang ako pasa at sugat mula sa mga sanga na sinabitan ko noong bumagsak ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang po. Amara, ano pang ginagawa mo dyan? Tinitingnan ko lang kung totoong patay na siya. O ano, patay na ba talaga? Oo, Ano pong problema? Bakit parang malungkot kayo? ang gusto namin ni Juan ay ang mailigtas siya dahil nakita namin ang sarili namin sa kanya. Pero nagkamali kami. Sa halip na matulungan siya, nagdala pa kami ng dilobyo rito. Lito, pasensya na kung naging makasarili ako. Tama na muna yan. Bumalik na muna tayo. Nag-aalala rin ako kina Danny at Lucas. Ako rin po. Sige, tara na. Teka lang. Heto, ang punyal ni tatay. Ito ang mismong punyal na ginamit niya para matalo ang sumumpa sa amin na maging aswang. Ingatan ninyo ito. Kinuha ko yun at pagkatapos ay ipinasan ako ni tatay. Umakyat kami at nakita namin si Tatay Juan na nakaupo na at nakasandal sa isang puno. Itinayo siya ni nanay at nagsimula na kaming maglakad pabalik ng baryo. At paglabas namin doon sa masukal na lugar na yon ay kaagad naming nakita sina Lola Nita, Mang Celso at iba pang mga kalalakihan. Lahat sila may dalang mga itak at mga pinatulis na kawayan. Ayan na! Ayan na ang mga aswang! Ayan ang kumuha at manakit sa mga apo ko! Sige mga kasama, patayin ang mga yan! Sandali po! Hayon! Ang apo ko! Lito! Mabuti at nahuli mo mga demonyong yan! Magsitigil kayo! Ang mga taong to ang nagligtas sa baryong to. At sabi ni Dolor, ang aswang na nambibigtama rito ay napatay na. Ay, anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin na nauto ka na rin ng mga impaktong yan. Aswang ka na rin? Lola, Kuya Danny! sinabi ko na sa inyo, mali ang tingin ninyo sa kanila. Ang mabuti pa mga kabaryo, magsiuwi na tayo. Hindi! Pwede! Tapusin na natin ito dito! Mga kabaryo, sige na. Kami na ang bahala rito. Pag-uusapan namin ito bilang isang pamilya. Sige na. Salamat sa inyo, Mang Celso. Bahala ka nang magpauwi sa kanila. Nakinig naman ang tao kina Tatay Lito. Umalis sila at umuwi sa kanilang mga bahay. Ako naman sinigurado ko sa kanila na wala nang manggagambala pa sa kanila. Natapos na ang takutan sa aming baryo. Na maaari nang ipagdiwang muli ang fiesta kinabukasan. Umuwi kami. Kasama namin sila nanay at Tatay Juan. Kaagad na nilinis ni Tatay Juan ang mga sugat ni nanay nang makarating kami roon. At namangha ako nang makitang mabilis naghihilom ang mga sugat na yun. Nay, ayaw ko mang sabihin to pero mabuti pang humingi na kayo ng tawad kina Amara, Juan at Dolor. Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ba't dapat na nagpasalamat sila? Dahil kung hindi ko ninakaw ang anak nila, di baka aswang na rin iyang si Dolor ngayon. Lubos po talaga kami nagpapasalamat doon, Nanay Nita. Nagpapasalamat din kami sa pagkupkup ninyo sa amin noon. Patawad kung ngayon lang namin nasabi yan. Totoo po yun. Patawarin din po ninyo kami kung pinili naming manakot kesa makiusap. Natakot lang din kami sa maaari ninyong gawin sa amin. Alam kasi namin na hindi ninyo kami paniniwalaan. Opo, naging makasarili kami at tuso. Pero dahil iyon sa nais lang naming makita at makasamang muli si Dolor. Pero nang makita namin na maayos ninyo siyang pinalaki, ang totoo ay napalagay na kami. Nanay, hanggang ngayon po, masakit pa rin sa amin ni Juan ang pagkamatay ni tatay. Mahal na mahal namin siya at minahal niya kaming parang tunay na mga anak. Kahit sa huling sandali ng buhay niya, ay talagang ipinakita niya yon. Nasa sa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi.
Pero totoo po ang sinasabi namin sa inyo. Ang totoo, ako naman talaga ang may problema rito. Alam ko na wala kayong kasalanan, pero hindi ko kinaya na walang masisi sa nangyari. Iyon yung naging daan ko para matanggap ang pagkawala ng tatay ninyo. Yung inis ko sa hindi nyo pagsunod. Iyon ang naging mitsa para isisi ko sa inyo lahat ng nangyaring kamalasan sa bahay na ito. Lola, Patawarin niyo ako. Masyado akong kinain ng galit at lungkot ng mga panahong iyon. Sana inintindi ko kayo at natulungan. tapos na po yun. Patawad din po sa lahat ng nagawa namin. Ay, Diyos kong maabagin! Lucas, Dolor! ganyan ka ba talaga kumilos? Lalabas ka lang ng kwarto, nadadapa ka pa? Yung aswang. Bakit kayo? Lucas, ano ba? Mga magulang ko sila. Ha? Ibig sabihin, aswang ka rin? Hindi, tao ako. Bakit? Kung aswang bang anak ko ay hindi mo na siya mamahalin? Nanay, anong klaseng tanong yan? At isa pa, kaibigan ko lang po si... Siyempre, mamahalin ko. Kahit paano siya. Dolor, opisyal na ha. Manliligaw na ako sa'yo. Kahit nagiging malaking aso ang tatay niya? Mahilig naman po ako sa mga aso eh. Ano? Ha? Ang ibig ko pong sabihin ay, wala pong problema. Salamat po pala at hindi niyo ako iniwan kanina. Muntik na. Ang bigat mo eh. Hirapan akong hilahin ka. Ano nang balak mo, Dolor? Wala, dito lang ako. Ha? Hindi ka ba sasama kina Tito Juan? Tito Juan, ha? Hindi na. Dahil hindi naman sila aalis dito eh. Hindi po ba, Nay? Tay? Kung papayag si Lola Nita. Ay, walang problema. Sige na, dito na kayo. Pero, isa lang ang batas na gusto kong sundin ninyo. Walang kakain at walang papatay ng tao. Nagkakaintindihan? Opo. Kinabukasan, natuloy ang piyesta. Nagkaroon din ng misa para kina Ana, Lola Salve, Kapitan, at para rin kay Dina. Nakakatawa lang ding tingnan na sa kabila ng lahat ng katatakutan na nangyari noon, mabilis na nakalimot ang mga tao. Marahing dala ng kasiyahan at sa paniniwala na pagpapalain naman ng Diyos ang lugar namin nang dahil sa kapistahan. Naging mapayapa ang buhay namin pagkatapos ng lahat ng iyon. Subalit hindi na rin nagtagal ang buhay nila Tatay Juan at Nanay. Dahil yun sa hindi na nila pagkain ng tao. Hindi na rin sila nagamot pa kahit na sinubukan nila Lola Nita at Tatay Lito. Grabe ang lungkot ko noon. Pero naisip ko rin na nasa mas magandang lugar na sila at masaya akong pinagmamasdan. Muli, isang napakagandang kwento po mga kaibigan ang natunghayan natin ngayong araw. Hindi ito ordinaryong kwentong aswang lang. Kwento ito na may kinalaman sa pamilya, sikreto at pagtanggap sa mga nangyayari sa atin ng maluwag sa dibdib. Ipinakita rin sa atin dito ng letter sender na kailangan nating yakapin ang ating mga tunay na pagkatao at harapin ang anumang pagsubok sa ating harapan ng buong tapat. Natutunan din natin na napakahalaga ng pagpapatawad. Sana ipakinggan pa ninyo ang mga susunod na istorya dito sa ating channel. Huwag sana kayo magsawa na sumuporta para makapakinig pa tayo ng tunay at buhay na mga patunay na totoo ang mga aswang at hindi mga kathang isip lamang. Maraming salamat at magsama-sama tayong muli sa susunod na kwentong aswang dito sa Sitio Pangil.